Genesis chapter 22 verse 1 up to 14. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Verse 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Tayo po yung sandaling yumuko, tayo po yung manalangin na manaming Diyos. Muli po, sa oras na ito, ako na yung abang lingkod ay sa iyo po umaasa. Ikaw po yung magpahayag sa amin, Panginoon, personal, mangusap ka sa bawat isa. Kailangan po namin, Panginoon, ang mga personal mong kapahayagan, O Diyos, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Sapagkat maliban na ito po, Panginoon, ay maranasan namin ang pangungusap mo, ang lahat ng bagay ay mawawalan po ng kabuluhan. Ang pagbibigay po namin ng oras, Panginoon, ay mawawalan po ng saysay kung hindi ka po mangungusap sa amin. Kaya sa oras na ito, dakilang Diyos, ako na yung abang lingkod, pahiran mo po ang aking mga labik ng iyong kabanalan. At ikaw po ang mangusap sa mga makikinig at sa mga kapatirang narito. Salamat, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Sa Biblia ay marami pong mga lugar na natala at makasaysayang mga lugar sa Biblia, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Kagaya ng Nazareth, kung saan ang ating pong Panginoon ay, ang ating Panginoong Jesus ay tinawag na si Jesus na taga Nazareth. Ganon din ang Bethlehem kung saan siya ipinanganak. Amen. At sa talatang ating binasa, mga minamahal sa ating pong Panginoon, pinagpala tayo ng Diyos na tayo binigyan ng kapahayagan sa mga talatang ito. Amen. Meron ditong isang lugar na binanggit ang ating Panginoon kay Abraham, ang lupain ng Morea. Ito po ang ating pag-uusapan, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, at bigyan tayo ng ating Panginoon ng kapahayagan tungkol dito para tayo ay palakasin, para tayo turuan, para palaguin ang ating pananampalataya. The land of Morea, ang lupain ng Morea. Una nating pag-usapan, mga minamahal sa ating pong Panginoon, pagdating ni Abraham sa Morea, hindi sinabi ng Diyos na pagdating mo sa Morea, maghandog ka na doon. Kundi pagdating doon sa lupain ng Morea,
Ang sabi dito, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo. Pagdating ni na Abraham sa lupain ng Morea, nandun sila nakatayo, maghihintay sila o maghihintay si Abraham na merong sasabihin ang Diyos, yun ang bundok na iyong pupuntahan, dun mo dadalhin si Isaac. Kaya una po nating pag-usapan, the land of Morea ay lugar kung saan sasabihin ng Diyos ang tamang lugar na bababa ang kanyang presensya. Nalilingapin tayo sa ating pagsamba, mga minamahal sa ating pong Panginoon. Dito, amen, pinaghintay ng Diyos si Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, pumili ang Diyos yung bundok na yon, doon kayo pupunta, maglalakbay kayo ng 3 araw bago kayo makarating doon, saka kayo maghahandog, sasamba kayo sa akin. Bababa doon ang presensya ng Diyos, mga minamahal sa ating pong Panginoon. Amen. At sa ating panahon, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, may mga lugar kung saan bumababa ang presensya ng Diyos. Hindi sapat yung lugar na ikaw ay mananampalataya. Amen. Kahit sa church, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, totoo ang church kapag nagpupuri, bumababa ang presensya ng Diyos, pero yung personal o individual encounter sa presensya ng Diyos, kailangan humanap tayo ng lugar. Personally, kapag ako po'y nananalangin, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, pag hindi ko maramdaman ang presensya ng Diyos doon sa isang lugar, palipat-lipat ako, hinahanap ko ang presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yung mga kapatid, sa ating pong Panginoon, minsan, makikita ninyo ako, nagpipray ako dito. Amen. Kanina, nakaupo ako doon. Kaninang umaga, umupo ako doon. Umupo ako doon sa may sulok. At naramdaman natin ang presensya ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya may mga lugar, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, merong tamang lugar na bababa ang presensya ng Diyos. Nasasabihin ng Panginoon, magbabad ka dyan, bababa ang aking presensya. Amen? Minsan sa ating pananalangin, yun ay lugar kung saan bumababa ang presensya ng Diyos. Minsan sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan o ng salita ng Diyos, bumababa ang presensya ng ating pong Panginoon, nararamdaman natin. Amen. Nakapagbasa natin ang talata, naroon maliwanag na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mga salita at nararamdaman natin ang paghipo ng Diyos sa ating puso. May mga lugar, amen, tinuturo ang Panginoon, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, hindi sa lahat ng pagkakataon. Pag pagod na pagod tayo, hindi naman tayo makapagbasa ng Bible. Yung bang naranasan niyo yun, nagbabasa kayo, pinipilit ninyong magbasa ng Biblia, akala parang walang napasok sa ating isip, hindi natin maranasan ang presensya ng Diyos kasi sobrang pagod tayo. Amen? Pero pag ipinikit natin yung ating mga mata at tayo nanalangin, Panginoon, tulungan mo po ako. Ako'y napapagod. Amen? Kung minsan, nararamdaman natin bumababa ang presensya ng Diyos. At ganun din naman, mga minamahal sa ating pong Panginoon, ang bahay panambahan na ating kinabibilangan, tayong mga tao ay idinadako doon ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon, pumunta kayo sa simbahan. Pumunta kayo sa church. At sasabihin ko sa inyo kung saang bahagi ko kayo gagamitin doon. Hindi sinabi ng Panginoon kay Abraham, pumunta ka lang sa lupain ng Morea, basta doon mo na lang ilagay si Isaac, ako nang bahala. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo. Ihandog mo siya sa akin. Kaya yung pagpunta natin ng simbahan, pagpunta natin ng church, mga kapatid, sa atin pong Panginoon, amen, merong gustong sabihin sa atin ang Panginoon na may itinuturo ang Diyos. Na sa gawain ito, sa paglilingkod na ito, dito kita gagamitin, ito ang dapat mong gawin, diyan kita pagpapalain. Amen. Pangalawa, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, the land of Morea, lugar kung saan sinubok ng Diyos ang katapatan ni Abraham.
Kaya mga kapatid, sa atin pong Panginoon, dumarating sa buhay natin, nating mga mananampalataya, may mga panahon na tayo ay parang sinusubukan ang ating katapatan, ang ating pagiging mananampalataya kung hanggang saan, mga kapatid, sa atin pong Panginoong Diyos. Itong si Isaac ay matagal hinihintay ni Abraham at ni Sarah. Kaya mga misis, dito kasi pagdating doon sa tinatawag na pagsubok sa katapatan ng lalaki, dapat ang lalaki ay hindi nagtatanong sa babae. Dito kasi, wala tayong mababasa sa Bible nung sinabi ng Diyos, ihahandog mo si Isaac. Sabi kay Abraham. Pero hindi sinabi ni Abraham kay Sarah, Mrs. Hinihingi ng Diyos si Isaac. Diba? Kaya mga kapatid, sa atin pong Panginoong Diyos, mga kapatid na mga kababaihan, amen, may mga pagkakataon sa buhay ninyo at naming mga lalaki, amen, na minsan hindi nyo maunawaan, meron kaming ginagawa. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ninyo maintindihan kung bakit namin ginagawa yon. Dumadaan, sinusubok ang katapatan sa pananampalataya ng mga lalaki. Amen. Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, kung sakali na tayo ay dumating sa ganitong bagay, nasubukin ng Diyos ang ating pananampalataya, lalabas kaya yung ating pagiging tapat. Kasi dito, mga kapatid, sa ating, ang katapatan daw kasi ay hindi nasusukat sa maiksing panahon. Ang katapatan daw ay nasusukat sa haba ng panahon ng paglilingkod sa Diyos. Kung mananatili, kung magiging constant, o sa nga tuloy-tuloy, yung ating ginagawang paglilingkod na may katapatan, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. May mga nagsabi na mga mangangaral, kaya naglakbay ng 3 araw si Abraham at si Isaac bago niya ihandog si Isaac doon sa bundok. Tinitingnan ng Diyos, ano kaya, hindi kaya magbago ang isip ni Abraham? Amen? Pero makikita natin, mga kapatid, sa atin pong Panginoong Diyos, hindi nagbago ang desisyon ni Abraham. Hinihingi ng Diyos ang aking anak, Diyos ang humihingi. Kailangang maipakita ko na ako ay tapat sa Kanya, na ako'y lubos na nagtitiwala sa Kanya. Kaya may mga bahagi, may mga lugar sa buhay natin na tayo ay sinusubok ang ating katapatan. Kung hanggang saan ito, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos, meron talagang lugar o merong mga panahon na dadaan yan sa buhay natin. Yung katapatan natin ay gustong makita ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, yan, malapit na agad tayong matapos. The land of Moriah is land of sacrifice. Amen? Sacrificial offering, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Nakikita natin dito, hinihingi ng Diyos yung kaisa-isang anak, pinakamamahal na anak ni Abraham. Kaya, meron ding mga pagkakataon sa buhay natin, may mga panahon na hahamunin ang ating pananampalataya, na kaya ba nating bitawan yung ating pinakamamahal, yung pinakamahalaga sa atin, para maging sacrificial offering natin. Amen. Hindi ko naman tutularin yung yung bumabanggit ng mga pangalan. No, pastor. Grabe yun talaga. Viral siya. Binabanggit pa niya. Si Jobs, si Arvin. Binabanggit niya talaga. Nakita mo yung project sa taas? Ipapahiya ka ng Diyos. Nagsasakripisyo ka. Ganun lang kanya sinasabi. Grabe yun. Amen? Hallelujah. Pero hindi dapat tao, mga kapatid, sa atin pong Panginoong Diyos. Ang Diyos mismo, amen,
ay hihipo ng puso ng mga mananampalataya, sapagkat itong si Abraham ay mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. At dumating sa pagkakataon, amen, na nagawa niyang ihandog ang kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak, si Isaac. Kaya yan po mga kapatid sa ating pong Panginoon, minsan dumarating yan sa buhay nating mga mananampalataya. Yung pinaka-iingatan natin, yung ayaw nating bitawan, yung pinakamamahal natin. Amen. Yan ay, minsan kasi kasalanan yun. Pwede rin tumutukoy yun sa kasalanan, yung ayaw nating bitawan, yung pinakamamahal natin. Kailangan nating magsakripisyo. Kailangan nating iwanan yun. Kailangan nating bitawan, ihandog sa Diyos, isuko sa Panginoon. Narito, Panginoon, ang pinakamamahal kong kasalanan ay iniiwanan ko sa iyong kamay. Amen? Meron talagang kailangang panahon na gagawin talaga natin ito sa harapan ng Diyos. At kung minsan, yun nga, yung ating mga tinatangkilik, mga kapatid sa ating pong Panginoon, dumarating din sa panahon, amen, hallelujah. Siguro naman ay hindi pa ninyo naranasan na magbenta ng mga ari-arian, ng inyong mga kagamitan para lang ihandog sa Panginoon. Pero may mga gumagawa niyan. Amen. At yan din ay aking kaisipan. Hindi ako magdadalawang isip. Pag hinihingi ng Panginoon, amen, kahit pa yan ay mahal na mahal ko at mahalaga sa akin, kaya ko yung isakripisyo. Kasi ang katuwiran ko nung hindi pa ako mananampalataya, pagdating sa ambagan sa inuman ay gumagawa ako ng paraan. Ngayon pa kayang ako'y mananampalataya na, lalo kung kailangan gawin yon, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Makikita natin dito, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, na sasaksakin na ni Abraham. Amen. Itong si Isaac, handang-handa na niyang ihandog. Sakripisyo ito para sa isang magulang, sa isang tatay. Sa ating panahon nga, yung aso, di ba? Paluin lang. Tapos nakita nung may-ari, bibidyuhan, irereklamo na. Aso yun. Yung pa kayang sariling anak. Amen. Ihahandog. Napakalaking sakripisyo ng mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Pero yun ay nagawa ni Abraham sa lugar ng Morea, sa lupain ng Morea. At ito yung pang-apat, dito tayo magtatapos, mga kapatid sa ating pong Panginoon. The land of Morea, ito yung lugar na napatunayan na ang Diyos ay kumakatagpo ng pangangailangan ng mga taong tapat sa Kanya. Kaya sa buhay natin, mga minamahal sa ating pong Panginoon, sa land of Morea, amen, may paghahandog, may sakripisyo, yung katapatan ay kailangan, bababa ang presensya ng Diyos, at diyan din mapapatunayan natin na ang Diyos ay kumakatagpo ng mga pangangailangan natin kung tayo po'y magiging tapat sa ating Panginoon. Ipinakita ni Abraham sa lugar ng Morea na, Panginoon, wala akong ganito kung hindi dahil sa iyo. Kaya upang maipakita ko sa iyo ang aking katapatan at ang aking pananampalataya na ito yung hinihingi mo. At naroon bumaba ang presensya ng Diyos. Nagsalita ang anghel at sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong saktan o huwag mong patayin ang bata. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Bumaba ang presensya ng Diyos. Kaya sa panahon na tayo ay sinusubok, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, amen, yung ating buhay, yung ating kalakasan, yung ating pinansyal, huwag tayong mag-alinlangan sapagkat ang Diyos ay nakatingin at kapag nakita niya na tayo ay tapat at tayo handang maglingkod, ipagkaloob sa Kanya kung ano yung meron tayo,
Papatunayan ng Diyos na kapag tayo ay nangangailangan, kakatagpuin niya sapagkat tapat tayo. Sabi sa verse 13, paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak mayroong kahalili. Amen. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh nagkakaloob, at magpahanggang ngayon sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Sa Land of Moriah, laging may nakalaan, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. At ang Land of Moriah natin, mga kapatid, sa ating pong Panginoon ay walang iba, amen, hallelujah, kundi ang ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Huwag tayong lalabas sa nasasakupan ng Diyos, mga minamahal sa ating pong Panginoon. Kung saan tayo tinatawag ng ating Panginoon, magpatuloy tayo doon. Lagi nating mararamdaman, lagi nating mararanasan ang pagbaba ng presensya ng Diyos. Makakausap natin ang Panginoon ng puso sa puso kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, maging tapat pa rin tayo. Pagdating sa mga pagsasakripisyo, huwag tayong mag-alinlangan sapagkat patutunayan ng Diyos na kung tayo ay tapat, siya ay mas tapat sa atin. Sabi nga sa Timoteo, tayo man ay hindi maging tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat pa rin. Amen? Yan yung napakaganda, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, amen, manatili tayo. Lagi tayong makinig sa tinig ng Diyos. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Kung saang lupain niya tayo tinatawag. May itinuturo ang Panginoon kung anong dapat nating gawin. Meron tayong pinagdaraanan, tutulungan tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng karunungan kung paano natin ito malalampasan, sapagkat palaging naglalaan ang Panginoon sa mga taong laging sumusunod sa Kanya na may katapatan. Yun lamang, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Sa hapong ito, iyuko natin ang ating ulo, ipikit natin ang ating mga mata, manalangin tayo sa Panginoong Diyos. Sa hapong ito, mga kapatid, habang tayo ay nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, nananalangin tayo, kinakausap natin ang Diyos. Hallelujah. Anong bahagi ng iyong buhay sa panahong ito, saan ka naroon, saang parte ka, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos? Hinahanap mo ba ang presensya ng Diyos? Sinubukan mo na bang manalangin, magbasa ng Biblia? Pumunta ka sa isang lugar, kausapin mo ang Panginoon. Hanapin mo ang presensya ng Diyos. May lugar na inilaan ang Panginoon. At ang isang pinakamagandang lugar ay ang church, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Kung may mga panahon sa buhay natin, tayo dumadaan sa pagsubok, inuuga ang ating pananampalataya, huwag mong kalilimutan ang Diyos ay palaging nakatingin kung ano ang ating magiging tugon. Mapapansin natin dito, mga minamahal sa ating pong Panginoong Diyos, sa mga talatang ating binasa, hindi tinanghali, hindi nag-atubili si Abraham. Hindi kagaya ni Lot. Ang sabi ng Bible, maagang bumangon si Abraham upang pumunta doon sa pinapupuntahan sa kanya ng Diyos, upang ihandog si Isaac. Kaya kapag may pinapagawa ang Panginoon, mga kapatid, sa atin pong Panginoong Diyos, huwag tayong mag-atubili, huwag tayong mag-alinlangan. Kung minsan sa isip natin mahirap, minsan sa isipan natin hindi natin kaya, huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos yung sakripisyong yan. At kapag nakita ng Panginoon na tapat tayo, na kaya nating humakbang,
makikita mo ang dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Mamamangha kayo. Nasasabihin natin, tunay na ang Diyos ay kumakatagpo. Hallelujah. Na tunay ang Diyos ay buhay. Tunay ang Diyos ay palaging nakatingin. Tunay ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Magugulat ka, susurpresahin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord God, O Jesus. Glory, glory to God, glory to Jesus Christ, O King of Kings. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo aawit sa ating pong Panginoon ng isang pagsambang awit. Minsan pa nating awitin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, pinupuri't sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri't sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! O dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan, maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, ay pinagpala sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagtutuwid, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na kami patuloy mong tinuturuan, ini-encourage at itinutuwid mo ang aming mga pagkakamali, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord God, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to God. Glory to Jesus. Mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen, nangaral ako kaninang umaga, amen, ang sentimentality. Ngayon naman ay the land of Morea, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Nakikita ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Lagi nating piliin na maging masaya, may kagalakan sa paglilingkod at pagsunod sa ating pong Panginoon. Lagi tayong maging excited sa panibagong gagawin ng Diyos. Makakalaya tayo sa pagiging sentimental, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Kundi paghaharian tayo ng kagalakan at ang katapatan ay mamalagi sa atin. Makikita natin ang Diyos ay palaging may bagong nakalaan para sa atin. Hallelujah. Tayo manalangin ang manaming Diyos na makapangyarihan. Marami pong salamat, Panginoon, muli sa oras na ito. Dakilang Diyos, ang samupot panalangin namin, Panginoon, ay patuloy mong gabayan. Samahan, dakilang Diyos, ang bawat isa sa pagpapatuloy sa pananampalataya. Palagi mong bigyan ng katatagan at kalakasan ng bawat isa, Panginoon, sa mga hamon ng buhay, dakilang Diyos. Bigyan mo ng karunungan kung papaano ito malalampasan, Panginoon. At lagi mo kaming lingapin, dakilang Diyos. Lagi mong ipadama ang iyong banal na presensya upang siya naming maging kagalakan, Panginoon, sa paghakbang namin, Panginoon, pasulong sa pananampalataya. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Amen. Kamayan natin ang bawat isa. Amen. God bless. Magandang hapon. Amen.